Ang butanding o whale shark ay isang A. Whale, B. Shark. Ang sagot ay B. Shark. Kahit malaki ito na parang balyena, isda pa rin ang turing sa butanding dahil meron itong hasang. Mula Legazpi, Albay, biyahe ako ng 52 kilometers papunta dito sa katabing probinsya sa Donsol, Sorsogon. Inabot kami ng mga 45 to an hour, 45 minutes to an hour. So ngayon, nandito na kami dito sa Donsol Tourist Center at papasok ako para magparehistro. Tara, samahan niyo ako. Yes! Hello! Okay. Eto, para masigurong maalagaan ang kalikasan, kailangan dumaan lahat ng turista sa video briefing nito. Yun ang gagawin ko ngayon. Dito ko natutunan na mula 1998, ang Donsol ay ginawang official sanctuary ng mga butanding. Ligtas sila rito, hindi pwedeng saktan o hulihin. Dapat lang naalagaan sila dahil gentle giant ang butanding, ang pating na malambing. Umaabot ito sa habang 18 meters, halos kasing haba ng isang bus. 34 na tonelada naman ang record para sa pinakamalaking timbang ng whale shark. Sila ay filter feeders, lumulunok ng tubig at sinasala ito gamit ng kanilang hasang para mabusog sila sa plankton at iba pang maliliit na pagkain sa dagat. Itinuro din ang mga pwede at bawal gawin habang nakikipagkita sa butanding. Bawal itong hawakan, sakyan, o harangan. Bawal gumamit ng flash. Manatili sa layong 3 o 4 na metro mula sa butanding. At ngayon alam ko na, kilalanin naman natin ang mga sasama sa akin sa whale shark watching. Kasama ko ngayon dito yung dalawang BIO, ibig sabihin Butanding Interaction Officer. Si Joel and Alan, dalawang mga magigiting at mga magagaling sa saan? Sa butanding. Butanding lang, ha? Oh, butanding lang. Walang iba, butanding. Walang iba kundi butanding. Teka muna sa kwento, kailan pa kayo nag-umpisa maging BIO? Ito. Kami nagsimula na as na-recognize or inumpisan yung pagiging BIO ng 30 BIO noong 1998. But yung interaction ng ng Butanding is 1997 pa. But na-organize talaga yung Butanding interaction sa Donsol is 1998. 1998. So ibig sabihin, kailan pa nag-umpisa naglabasan ng mga butanding dito? Actually, ang butanding matagal. Nasabi ng mga old fisher folks. Oo. Na sinasabi nila, siguro World War II pa. Andiyan na sila. Pero na-discover lang natin, ito lang. Ito mga 90s lang. 1997. Noong 1997 lang. 1997 lang. Ah, okay. So paano nyo ang ginagawa nyo pag may mga turistang pumupunta rito? Sabihin, paano nyo sila ginaguide, anong ginagawa? So, parang kunyari, paano nyo na-spot kayo, pinag-uusapan natin, di ba? Kasi sa ibang bansa, sabi mo sa Australia, meron silang aeroplano pa, para i-sight pa. O sa atin dito, paano pag-spot natin? Dito sa atin, mano-mano lang. Mano-mano yan lang. ang mga Pinoy. Yan ang Pinoy, di ba? Pinoy na Pinoy talaga. Oo, sabi niya sa akin kayo na 200 meters, spot na ng mata ng Pilipino yan. Kumbaga, kita yun na kaagad. Kasi sa bangkang sinasakyan, meron silang parang maliit na tore kung saan nakaupo doon yung spotter na yon. Tama? Tama. Kung tawagin nyo na ay palo. Palo. Palos. Hindi naman palos yun. Hindi palos. Hindi. Kumbaga sa barko. Tapos ikwento nyo tungkol sa mga butanding, kasi paano sila namumuhay, anong mga kinakain nila, ano yung... Ang butanding nabubuhay din sa pagkain nila katulad ng planktons, krill, which is alamang yun eh. At saka yung mga crab larvae, yun. Okay. Yun ang pamumuhay nila. Yun lang, ganun lang yun, di ba? At saka mga anchovies, at saka yung maliliit na species na nabubuhay sa karagatan. So, kumbaga safe na safe ang tao talaga around them. Oo. Tapos, anong mga buwan sila dumarating o pumupunta dito sa lugar ng Sorsogon? Nakikita sila dito from November. May mga nakikita na sila rito. November, nag-uumpisa na yan. Nag-uumpisa na. But pinakamarami kong nakita dito is December hanggang June. June na sila. Mahaba rin, ano? Mahaba rin. Matagal din, ano? Mga ganong kadami sa isang sighting yan?
Actually, hindi naman na hindi naman nasasabi kaagad na na mabibilang mo talaga ang So hindi mo masabi talaga? Hindi masabi kasi Kalat-kalat din sila. Kalat-kalat din from almost from this dito sa harapan natin sa tourism office mula rito hanggang almost 15 kilometers mayroon ka diyan matsatsambahan na butanding. So hindi mo mabibilang talaga kung ilan talaga sila. But we approximately estimate kung halimbawa maramihan sila 100 of whale shark sa isa. Dito? Dito sa Dunsol. Talaga? Napakadami nun. Sana masulubog natin lahat ngayon yun. Tapos kayo na, bakit? Nakakatakot ba yun? Hindi. Tapos nasabi nyo pag November na, nasa-start na sila ma-spot, di ba? Makikita na sila. December yun. Bakit sa mga buwan na yan? Dahil ba yan yung tag-araw? Tapos na yung bagyo? Parang gano'n? May connection ba yun doon? Bakit sa ganun buwan yun? Ayun nga, kasi pag summertime talaga, andito sila. Yun ang season nila. Kasi para sa akin kasi, sa mga guides, sa lahat ng BIOs, yung observation namin, yung panahon na yun ang pagkain nila. Parang kumbaga doon lumalabas yung mga pagkain nila, kaya sila dumarating doon. Tama. Ayun. So marami tayong natutunan tungkol sa mga butanding dahil sa mga gwapo nating mga BIO dito. Sila mga mababait daw dito. Sabi nga, mga Bicolano kilala sa pagiging... Kaya, halika na. Sabi nga nila, let's rock and roll! Okay. Oh, galing naman ito. Hanap naman talaga. Dunsol, DD5 at Pinoy Explorer. Tagamulak. Nakakatuwa naman talaga ito. Maraming salamat sa mga taga Dunsol, Sorsogon. Maraming salamat. Handang-handa na tayo. Oras ng pumalaot. So mamaya, ito ang makikita ko mamaya. Pero mas malaki tuloy. Ito parang replica lang nila. So, more or less, yan. Nice. Ayan na. Ayan na. Parang yung mga bangka nila rito, parang sa ating mga jeep at taxi pila. So parang naman lahat will get a chance na makapag-trabaho. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo pumalaot para sa ating Butanding Interaction Tour, ngayong araw gusto po namin munang magpakilala. Ako po si Alan, kung tawagin ako yung Nugnog. At ito naman si Joel, kasi maitim, pinaglisa. Hubog ng lapis. Si Joel, si Tisoy. Si Tisoy. Kami po ang magiging BIO nyo. BIO stands for Butanding Interaction Officer na magsisilbing guide, safety officer, and a team leader ng Butanding Interaction Tour na to. Ngayon po, napanood nyo naman yung video briefing. Ang gagawin natin ay sundin lang lahat kung anong nakapaloob sa briefing na yun para maging masaya ang ating interaction tour na to. Ngayon, may spotter on board tayo na siyang magsisilbing taga-tingin o taga-spot ng butanding. Halo. At oras na makakita siya ng butanding, huwag po muna tayong bababa at sasabihin namin kung saang side nitong bangka tayo bababa. Pwedeng sa kaliwa o sa kanan. Pag sinabi namin, okay, let's rock and roll, that is the time to jump in the water. Okay. And si Joel naman ay gagawin sa inyo yung actual position para sa pagtalo. Okay. Okay. Thank you. Okay, ganito Sir Ma'am, gagawin natin ha. Sino po muna yung mga marunong lumangoy? Kasi kailangan natin na ma-assist muna kung sino talaga yung marunong at hindi. Kasi yung mga hindi pa marunong, kailangan talaga mag-life jacket. Pero kung yung magaling, kasi kailangan talaga mag-dive minsan, hindi po pwedeng mag-life jacket, hindi kayo makaka-dive. So if na sinabi ng spotter na mayroon tayong butanding, sasabihin ko sa inyo, okay, get ready, your fins and mask. And then if everybody's ready, pwedeng pumunta dito. Dito na pupuntaan. Pupulang ng ganito. Oops. Okay. Pag pupulang ganyan, pag sinabi ko na, okay, jumpy, baba. Okay. Ganito lang. Kung walang tatalon o ano pang gagawin. Slide lang. Ganun lang. Pagbaba natin, nandito si Nog o kaya si Alan. Siya yung, kami yung mag-aakay sa inyo papunta doon sa butanding. At always look
forward pag nasa tubig tayo kasi nasa harapan palagi na paharap tayo doon sa butanding, pasalubong. So walang lilingon o kaya kung saan saan nakalingon. At palaging ang pagbaba natin, palagi nakadikit lang sa amin kasi kami papunta doon palagi sa butanding. So parang yung bangka, nilalagpas nyo sa butanding. Para kung ang butanding pa ganon, idalagpas nyo, parang ganon, tapos doon tayo bababa para pasalubong. Tapos pagbaba natin, doon tayo lulubog. Pag ganon, Okay, be okay. careful, the propeller. Ang propeller kasi kahit naka-stop yan, baka matala yan. Nakikita nyo yung spotter namin, naghahanap siya ngayon ng butanding. Ayun. Meron pang isang spotter. Sabi nila, pag nakita mo raw yung butanding talon, parang, siyempre hindi ko pa nakikita, so parang kayang-kaya mo. I'm sure pag nandiyan na sa harapan mo yan, medyo may takot ka rin. Hindi, game. Ang sarap ng pakiramdam ko. Nakikita nyo, ang dami namin mga bangka dito ngayon. You know. Ibig sabihin yan, may spotting ng butanding. Pupuntahan natin ngayon yan. Doon tayo papunta ngayon, kaya nakaka-excite to. Pero samahan nyo ako at makikita nyo talaga sila. Isipin nyo. Almost 50 minutes na kami. Wala pa kami nasa spot ng butanding. Ganyan din kahirap talaga makakita ng butanding. Kaya napakaswerte natin pag maka-experience tayo ngayong araw na to at makasama natin silang lumangoy. Lord! Bahala na kayo. Thank you. Okay, may na-spot yata kami butanding. Pupunta kami doon. Ito na. After 1 hour and 30 minutes sa paghihintay, may na-spot na ng butanding. Sa wakas! Thank you, Lord. Okay, sir, go. Go. Nakatapos na namin mag-dive. Pero isa pa ulit. May isa pa? May isa pa o may isa pa? Nakadive kami kanina. Kaya lang nagkagulo, madaming tao. Pero nakalapit ako sa kanya, kaya lang hindi kami nakuha ng video. Pero ibang pakiramdam. Yung sinabi sa akin yung butanding interaction officer na sabi, aga, talon na. Para sabi ko, ha? Tumalon na lang ako, bahala na. Tapos dandan, pagkakita mo, wala eh, gumagalaw siya, mabilis din siya eh. Pero pinilit talaga, mga takbo ako ng hangin, tapos bumaba ulit ako. Tapos meron kang feeling talaga, kaya pala sinasabi nilang huwag yung hahawakan kasi ang tendency mo talaga pag nakita mo sa sobrang excitement, hahawakan mo talaga siya. Anyway, may nakita ulit kami ngayon. So, susubukan namin, makuha namin ng video ha, nakasama ako, okay? Second attempt ko, ayon doon sa BIO namin, yung interaction officer, yun din yung same butanding na nakita namin yung first attempt namin. So sinusundan lang namin siya pare. Pero ganoon din, hindi namin nakuha ng video na kasama ako, but kita-kita ko talaga siya.
Kaya lang ang visibility niya is like 2 meters. Doon mo na siya makikita. So minsan di mo alam, dahan-dahan, andun na pala siya sa ilalim mo. Hindi na lalabas yung mga white spots sa ganun. So ang tendency mo again, parang gusto mong babayin. So yung kayo na yung second attempt, binaba ko talaga siya. Hindi ko na napansin kung gano'ng kalalim. Until pagdating ko sa kanya, malapit ako sa kanya, wala na akong hangin. Pagtingin ko sa taas, ang layo ko na pag talaga. So I had to rush up, walang hangin, but then, saya. Alam nyo bang may koneksyon ang bakawan at butanding? Bukod sa pareho silang nagsisimula sa letrang B, may masalimuot na ugnayan ang mga bakawan o mangrove at ang butanding o whale shark. Ang mga butanding kasi ay kumakain ng plankton. Ang plankton naman ay nabubuhay dahil sa nutrient-rich na tubig na dala ng mga ilog. At malaking bahagi kung bakit puno ng nutrients ang tubig ilog ay dahil sa mga bakawan na nagdadagdag ng nutrients sa tubig. Kaya naman kapag nawala ang bakawan, mawawala ang plankton. At kapag nawala ang plankton, mawawala ang mga butanding. Diyan makikita ang pagkakaugnay ng lahat ng nilalang. Pag naapektuhan ng isa, lahat damay, pati tayong mga tao. Ang dami pa nating naranasan dito. Lumapit sa Mayon Volcano, sakay sa ATV, makita ang pinakamaliit na nakakaing isda at ang maliliit na alitaptap. Magluto ng putaheng sikat sa Bicol at sampulan ang mga produkto rito. Gaya ng sinasabi namin mga Bicolano kapag nagpapaalam, Diyos mabalos! Ako pong inyong kapatid, Aga Mulak. Tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy Explorer. Tara, let's! Woohoo!